Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon, susuriin natin ang topic na malamig na gatas. Kung ikaw ay may diabetes, ang gatas na iniinom mo tuwing umaga ay maaring palihim na nagpapataas ng iyong blood sugar. Ngunit narito ang totoo. Hindi lahat ng gatas ay pareho. Ang ilan ay talagang makatulong na panatilihing stable ang iyong sugar habang ang iba ay kabaliktaran. Ngayon, susuriin natin ang mga pinakapopular na uring gatas mula sa gatas ng baka hanggang sa almond, soy, at oat milk at alamin kung alin ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga taong may diabetes. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung ano mismo ang ibubuhos mo sa iyong baso nang walang pag-alinlangan. Para sa maraming taong may diabetes, mabilis na nadaragdag ang maliliit na pagpipilian sa pagkain. Ang isang tasang gatas ay maaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit depende sa uri. Maari itong maglaman ng nakatagong sugars at carbs na nagpapataas ng antas ng blood sugar. Ang mas nakakakomplikado rito ay ang mga istante sa grocery store ay puno ng mga opsyon. Gatas ng baka, almond milk, soy milk, oat milk, coconut milk, maging ang mas bagong blends. Lahat sila ay magkapareho kapag ibinuhos sa baso, ngunit magkaiba ang kanilang epekto sa loob ng katawan. At kapag pinamamahalaan mo ang diabetes, mahalaga ang mapagkakaibang iyon. Isa, gatas ng baka. Ang gatas ng baka ay isa sa mga pinakakaraniwang inumin sa mundo. At para sa marami sa atin, naging bahagi na ito nga ating mga pagkain mula pa nung bata pa. Inirekomenda pa rin nga eksperto sa kalusugan ng publiko kasama ang US Department of Agriculture ang paggawaan gatas bilang bahagi ng isang balanseng dieta maging para sa mga taong may diabetes. Ngunit ang totoo, hindi lahat ay nababagay sa regular na gatas. Ang ilang tao ay lactose intolerant na nangahulugang hindi sila madaling makatunaw ng sugars ng gatas. Ang iba ay maaring may allergy, hindi gusto ang lasa o pipiliing sundin ang isang vegan lifestyle. Kaya, bagamat ang gatas ng baka ay maaring napakahusay, hindi ito palaging ang tamang pagpipilian para sa lahat. Gayunpaman, sulit na tingnan kung ano ang talagang iniaalok ng pamilyar na inuming ito, lalo na para sa mga taong may diabetes. Sa nutrisyon, ang gatas ng baka ay napakayaman. Ang isang baso ay nagbibigay ng kalsiyum para sa matibay na buto, protina para sa makalamnan, bitamina A para sa paningin at immune function, bitamina D para sa buto at metabolic health, at mahahalagang B bitamina tulad ng riboflavin at B12 na tumutulong sa katawan na gumawa ng enerhiya at panatilihing malusog ang nervous system. Nagbibigay din ito ng mineral tulad ng zinc na mahalaga para sa paggaling ng sugat at isang matibay na immune system. Isang mahalagang punto ay ang plain na gatas ng baka ay walang dagdag na asukal. Ang natural na asukal na nilalaman nito ay lactose, at maliban kung umiinom ka ng flavored o sweetened na bersyon tulad ng chocolate milk o condensed milk, walang nakatagong asukal. Ang isang tasang whole milk ay may humigit kumulang 11 gram carbohydrates. Para sa isang taong namamahala ang diabetes na may insulin, ang halagang iyon ay maaring mangailangan ng maliit na pag-ayos ng gamot, lalo na kung inumin kasama ng pagkain. Bukod sa nilalaman nitong nutrient, mayroon ding ilang natatanging benepisyo ang gatas para sa mga taong may diabetes. Ang protina sa gatas, lalo na ang whey protein, ay makakatulong sa katawan na maglabas ng insulin ng mas epektibo at mapababa ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Maaari itong maging kapakipakinabang para sa pamamahalang ng post-meal hypoglycemia na isang hamon para sa maraming tao. Ang gatas ng baka mula sa mga baka na pinapakain ng damo ay maaari ding maglaman ng mas mataas na halaga ng alpha-linolenic acid, isang uri ng omega-3 fatty acid.
Ang omega-3 ay naugnay sa pagbabawas ng pamamaga, pagpapabuti ng kalusugan ng puso, at pagsuporta sa pangkalahatang balanse ng metabolic na napakahalaga para sa mga may diabetes. Gayunpaman, hindi lahat ng uring gatas ng baka ay pantay na kapaki-pakinabang. Ang whole milk na naglalaman ng mas maraming taba ay maaring maging sanhingang pag-aalala kung sinusubukan mong pamahalaan ang iyong timbang o protektahan ang kalusugan ng iyong puso. Ang pag-inom nabis na full-fat milk ay maring makpataas ang saturated fat intake at makdulot ang pagtaas ang timbang. Dahil ang mataong may diabetes ay nahaharap na sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, karaniwang inirekomenda ng mga eksperto ang pagpili ng fat-free o 1% low-fat milk. Ginagawa ng American Diabetes Association ang suwestyon na ito dahil pinapayagan kanitong tamasahin ang mga benepisyo ng gatas ng hindi nakdaragdag ng labis na taba o calories. Iminumungkahi pang ilang pag-aral ng taong regular na kumokonsumong low-fat dairy ay maring may mas mababang panganib na magkaroon ng type 2 diabetes na nagpapakita kung paano makagawa ang pagkakaiba ang pagpili ang tamang bersyon ng gatas sa katagalan. Pangalawa, oat milk. Mabilis na naging isa sa mga pinakasikat na alternatibo sa paggawaan gatas ang oat milk sa merkado at madaling maintindihan kung bakit. Ito ay may natural na creamy na texture, isang bahagyang tamis, at mahusay itong gumagana sa kape, smoothies, at maging sa pagbebake. Para sa mga taong hindi makakain ng mani o toyo, ang oat milk ay maaring pakiramdam na perpektong gitnang lupa. Ito ay karaniwan ding pinayaman ng mahahalagang bitamina at mineral tulad ng calcium, vitamina D, vitamina A at riboflavin na ginagawa itong mukhang malusog at balanseng pagpipilian. Bilang karagdagan, ang oat milk ay nagbibigay ngilang protina, bagamat sa mas maliit na halaga kumpara sa dairy o soy milk. Sa unang tingin, mukha itong magandang opsyon, lalo na para sa magustong iwasan ang mga alergen. Ngunit nais pa ring tamasahin ang ginhawa ng isang creamy na inumin. Ngunit kapag tiningnan natin ng mas malapit, lalo na mula sa pananaw ng isang taong may diabetes, nagiging mas komplikado ang kwento. Isa sa mga natatanging katangian ng oat milk ay ang nilalaman nitong fiber. Ang bawat tasa ay nagbibigay ng humigit kumulang 2 gram fiber, na mas marami kaysa sa gatas ng baka. Ang fiber ay karaniwang kaibigan sa mga taong may diabetes dahil pinapabagal nito ang panunaw at tumutulong na panatilihing mas stable ang antas ng blood sugar. Gayunpaman, ang problema ay nasa nilalaman ng carbohydrate ng oat milk. Ang isang karaniwang tasa ay naglalaman ng halos 2 beses ang dami ng carbohydrates kumpara sa gatas ng baka. At sa panahon ng pagproseso, ang natural na starch sa oats ay nahahati sa mas maliliit na molecule ng asukal. Ibig sabihin, kahit na umiinom ka ng unsweetened na bersyon, ang oat milk ay maaari pa ring magdulot ng mas mabilis at mas matalim na pagtaas ng blood sugar kaysa sa iyong inaasahan. Ito ay isang bagay na hindi napatanto ng maraming tao kapag lumipa sila sa oat milk na iniisip na ito ay automatikong mas malusog. Para sa mga may type 2 diabetes, kung saan kritikal ang pagkontrol sa pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain, ang oat milk ay maaring maging isang nakakalito na pagpipilian. Maari itong pakiramdam na magaan at nakabatay sa halaman, ngunit sa katotohanan, ang dami ng carbs ay katulad ng pagkain ng isang hiwa ng tinapay o isang maliit na serving ng bigas. Sa paglipas ng panahon, ang manakatagong asukal na ito ay maaring magdagdag at magpapahirap na panatilihing kontrolado ang antas ng blood sugar. Hindi ibig sabihin nito na walang lugar ang oat milk sa isang diabetes-friendly na dieta. Ngunit nangangahulugan ito na dapat itong piliin ng maingat at inumin ng katamtaman. Kung gusto mo ang lasa at nais mong isama ito, pinakamainam na ipares ito sa mga pagkain na mababa na sa carbs at mayaman sa protina o malusog na taba. Sa ganitong paraan,
ang epekto sa blood sugar ay nababalanse ng iba pang nutrient sa iyong pagkain. Ang bottom line ay simple. Ang oat milk ay maaring tamasahin paminsan-minsan, ngunit hindi ito dapat ang iyong pang-araw-araw na pagpipilian kung pinamamahalaan mo ang diabetes. Ang mataas na nilalaman nitong carb at nakatagong asukal ay ginagawang hindi ito masyadong friendly para sa pagkontrol ng blood sugar. Kahit na mukha itong plant-based at masustansya sa labas, kung pipiliin mong inumin ito, panatilihing maliit ang bahagi, iwasan ang flavored varieties, at balansehin ito ngang iba pang low-carb na pagkain na mayaman sa nutrient. Sa pagiging maingat sa kung paano nababagay ang oat milk sa iyong dieta, masisiyahan ka pa rin sa creamy nitong lasa nang hindi hinahayaan itong palihim na sabotahe ang iyong layunin sa blood sugar. Pangatlo, almond milk. Ang almond milk ay naging isa sa mga pinakapopular na alternatibo sa paggawaan ng gatas at madaling maintindihan kung bakit. Ito ay may magaan, bahagyang nutty na lasa, isang makinis na texture at pakiramdam na nakakapresko kung inumin mo ito ng mag-isa, ibuhos sa cereal o idagdag sa iyong kape sa umaga. Para sa mataong may diabetes na gustong tamasahin ang gatas ng hindi masyadong nag-alala tungkol sa asukal at calories, ang almond milk ay maring isa sa mga pinakamahusay na pagpipilian na available. Sa natural, ang almonds ay mayaman sa vitamina A, isang mahalagang antioksidan na tumutulong na protektahan ang iyong mga selmula sa pinsala at sumusuporta sa malusog na balat, mata at immune function. Nagbibigay din ang almonds ng omega-3 fatty acids, ang malusog na taba na madalas na naugnay sa pinabuting kalusugan ng puso at nabawasan ang pamamaga. Kahit na ang homemade almond milk ay maaring napakasimple, karamihan sa mga bersyon na makikita mo sa mga tindahan ay pinayaman na dagdag na calcium at vitamina A at D na nangangahulugang idinisenyo ang mga ito upang bigyan kang marami sa parehong nutrients na matatagpuan sa gatas ng baka. Isa sa mga pinakamalaking bentahe ang almond milk, lalo na ang unsweetened almond milk, ay ang napakababang nilalaman nitong carbohydrate. Ang isang tasa ay karaniwang may lamang 1 hanggang 2 gramo ng carbs at mas counting calories kaysa sa gatas ng baka. Ginagawa nitong lalo na friendly para sa mga taong kailangang pamahalaan ng maingat ang blood sugar. Isipin ito sa kanitong paraan. Kung sinisimulan mo ang iyong araw sa isang mangkok ng cereal o isang piraso ng toast, nakakakuha ka ng sapat na dami ng carbohydrates. Ang pagdaragdag ng regular na gatas ng baka sa ibabaw nito ay nagdaragdag pa ng carb load. Ngunit sa unsweetened almond milk, masisiyahan ka sa parehong routine ng hindi nagdaragdag ng labis na carbs na maring magdulot ng pagtaas ng blood sugar. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit madalas itong inirekomenda ng mga dietitians bilang isang go-to option para sa mga taong may diabetes. Ang isa pang benepisyo ay ang almond milk ay walang kolesterol at walang saturated fat dahil ito ay ganap na plant-based. Para sa mga taong may diabetes na nahaharap na sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, ito ay maring isang mahalagang detalye. Ang pagpiling alternatibo sa gatas na banayad sa iyong puso habang tinutulungan ka ring pamahalaan ng blood sugar ay nagpapatingkat sa almond milk mula sa maraming iba pang pagpipilian. Gayunpaman, may ilang bagay na dapat tandaan bago ito gawing pangunahing pinamulan ng gatas. Ang almond milk ay natural na mababa sa protina, madalas na naglalaman lamang ng 1 gramo bawat serving maliban kung ito ay espesyal na pinayaman. Ang protina ay gumaganap nga mahalagang papel sa pagkontrol ng blood sugar dahil pinapabagal nito ang panunaw at tumutulong na panatilihin kang busog ng mas matagal. Kung umiinom ka ng almond milk kasama ng pagkain, dapat mong siguraduhin na ang iba pang bahagi ng iyong plato ay naglalaman ng ilang lean protein, malusog na taba at fiber.
Ang balanse na ito ang talagang tumutulong na patatagin ang blood sugar pagkatapos kumain. Kaya, bagamat hindi perpekto ang almond milk, mari itong maging isa sa mga pinakamahusay na plant-based na pagpipilian ng gatas para sa mga taong may diabetes. Ito ay mababa sa carbs, mababa sa calories, friendly sa puso, at nakakapresko. Ang susi ay ang pumili ngang unsweetened, fortified na uri at tandaan na hindi ito pinakmulan ng protina. Ipagsama ito sa balanseng pagkain, gamitin ito sa kape o smoothies, at tamasahin ito ng walang pag-aalala na tumaas ang iyong blood sugar. Sa paggawa ngang maliit na pagbabagong ito, hindi mo lamang inaalagaan ang iyong diabetes, kundi binibigyan mo rin ang iyong puso at ang iyong buong katawan ng kaunting dagdag na suporta araw-araw. Bago tayo magipatuloy, nais kong huminto sandali sa iyo. Ang pamumuhay na may mga hamon sa kalusugan ay minsan ay maaring makaramdam ngang kalungkutan, ngunit hindi ka nag-isa dito. Kung may isang bagay sa video ngayong araw na nakaantik sa iyong puso, iniimbitahan kitang magbahagi ng isang salita na nagpapakita ng iyong nararamdaman ngayon sa mga komento, o sabihin sa amin ang isang bahagi ng iyong paglalakbay sa blood sugar, ang mga pakikibaka, at ang maliliit na tagumpay. Ang iyong kwento ay maaring magdala ng liwanag sa iba na naglalakad sa parehong landas. At kung nais mong tuklasin ang mas banayad na mga tool upang suportahan ang iyong kalusugan, naglagay ako ng ilang kapakipakinabang na mapagkukunan sa paglalarawan. Huwag mag-atubiling tingnan ang maito kung kailan ka handa. Pangapat, soy milk. Ang soy milk ay isa sa mga pinakapopular na pagpipilian na nakabatay sa halaman at may magandang dahilan. Ito ay nakmumula sa soybeans at kapag pinayaman, maari itong magbigay ng mahahalagang nutrients tulad ng vitamina D, calcium, omega-3 fatty acids at flavonoids na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Ang nagpapatangi sa soy milk kumpara sa maraming iba pang alternatibong hindi gatas ay ang nutritional profile nito ay talagang napakalapit sa low-fat cow's milk. Ang pagkakaparehong ito ay maring maging mas madali para sa mga taong sanay na sa pag-inom ng regular na gatas ngunit nais ng mas mahusay na pagpipilian para sa kanilang blood sugar. Hindi tulad ng almond milk, na madalas na kulang sa protina, ang soy milk ay natural na nagbibigay ng sapat na dami ng protina na nakabatay sa halaman. Ang protina na ito kasama ang malusog na taba nito ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapabagal ng panunaw ng carbohydrates. Nangangahulugan iyon na kapag ipinapares mo ang soy milk sa mga pagkain na naglalaman ng carbs, nakakatulong ito na maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Ito ay lalong mahalaga para sa mga matatanda na may diabetes na madalas na kailangang panatilihing stable ang kanilang blood sugar upang makaramdam ng enerhiya at maiwasan ang mga komplikasyon. Ang pagpiliing unsweetened soy milk ay mahalaga dahil ang ma-sweetened varieties ay maaring magdagdag ng dagdag na asukal na nagpapawalang bisa sa marami sa mga benepisyo nito. Ngunit ang soy milk ay higit pa sa isang kapalit ng gatas. Ipinakita ang pananaliksik na ang pagsasama ng soy milk sa iyong dieta ay maaring makatulong na mapababa ang presyon ng dugo at mabawasan ang LDL cholesterol na madalas na tinatawag na masamang kolesterol. Para sa mga taong may diabetes na maaring nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng sakit sa puso, ito ay maaring isang malaking bentahe. Ang soy milk ay nayugnay din sa isang mas maliit na circumference ng baywang na nagpapahiwatig na maring sumuporta ito sa malusog na pamamahala ng timbang. Dahil ang labis na timbang sa paligid ng baywang ay isa sa mga pinakamalaking panganib para sa insulin resistance at paglala ng diabetes, ito ay nagpapahalaga pa sa soy milk. Isipin ito bilang isang dalawang sa isang benepisyo. Hindi lamang ito makakatulong na panatilihing stable ang iyong blood sugar,
kundi mapoprotektahan din nito ang iyong puso at metabolism sa paglipas ng panahon. Para sa manya lactose intolerant o sensitibo sa dairy, ang soy milk ay nagbibigay ng isang makinis, creamy na opsyon ng walang discomfort. Ang texture at lasa nito ay mas malapit sa gatas ngang baka kumpara sa maraming iba pang mga pagpipilian na nakabatay sa halaman, na ginagawang mas madali itong iakma para sa pang-araw-araw na paggamit kung ibubuhos mo ito sa cereal, ihalo sa isang smoothie o idagdag sa iyong kape sa umaga. At hindi tulad ng ilang non-dairy alternatives na maaring magparamdam sa iyong gutom ng mas maaga. Ang protina sa soy milk ay tumutulong na manatili kang buso ng mas matagal na maaring makpababa na pagsnak sa makapakain na maaring makpataas na blood sugar. Ito ay lalong kapakipakinabang para sa mga matatanda na madalas na nahirapan sa parehong cravings at pamamahala ng laking ang bahagi. Sa mas malaking larawan, ang soy milk ay hindi lamang tungkol sa pagpapalit ng gatas ng baka. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng mas mahusay na suporta sa iyong katawan. Pinapayagan ka nitong tamasahin ang pamilyar na ginhawang gatas habang naalo ng mga partikular na benepisyo para sa blood sugar, kalusugan ng puso, at pamamahala ng timbang. Kapag iniisip mo ang lahat ng mga bentaheng ito ng makasama, nagiging malinaw kung bakit ang soy milk ay maaring isa sa mga pinakamahusay na pagpipilian para sa mga taong may diabetes na gustong gumawa ng maliliit ngunit makabuluhang hakbang tungo sa mas mahusay na kalusugan araw-araw. Panglima, rice milk. Ang rice milk ay madalas na kita bilang isang banayad at nakaka-relax na opsyon dahil ito ay gawa sa puting bigas at tubig na ginagawang napakadaling matunaw at ligtas para sa mga taong may allergy sa mani, toyo, o gatas. Para sa marami na nahihirapan sa mga pagkasensitibo sa pagkain, ang rice milk ay maaring pakiramdam na isang simpleng solusyon na hindi nagdudulot ng discomfort sa tiyan o allergic reactions. Ito ay may natural na banayad at bahagyang matamis na lasa na nagpapaliwanag kung bakit kinagigiliwan itong ilang tao sa cereal, smoothies o maging sa kape. Gayunpaman, pagdating sa pamamahala ng diabetes, ang rice milk ay isa sa mga pinakanakakalito na pagpipilian, bagamat maari itong maging malusog dahil ito ay plant-based. Ang nutritional profile nito ay hindi angkop para sa pagpapanatiling stable ang blood sugar. Isa sa mga pinakamalaking alalahanin sa rice milk ay ang mataas na nilalaman nitong carbohydrate. Sa katunayan, kumpara sa gatas ng baka, ang rice milk ay naglalaman ng halos dobla ang gramo ng carbs bawat serving. Dahil ang bigas ay natural na mataas sa starch, ang starch na iyon ay nahahati sa simpleng asukal sa panahon ng pagproseso na nangangahulugang ang rice milk ay maaring magpataas ng antas ng blood sugar ng napakabilis. Para sa isang taong nagsisikap na iwasan ang biglaang pagtaas, ito ay isang seryosong kawalan. Hindi tulad ng almond milk o soy milk, ang rice milk ay nagbibigay ng napakakaunting protina at halos walang malusok na taba upang makatulong na pabagalin ang pagsipsip ng mga carbs na iyon. Nangangahulugan iyon na ang asukal mula sa rice milk ay mas mabilis na pumapasok sa daluyan ng dugo na nagdudulot ng matatalim na pagtaas at pagbaba ng glukose sa dugo na maring magparamdam sa iyong pagod, gutom, at pagkaingay ng mas maraming asukal pagkatapos. Ang isa pang hamon ay ang maraming commercial rice milk brands ay nagdaragdag pa ang asukal upang mapahusay ang lasa. Nagpapalala ito sa epekto sa blood sugar, lalo na kung regular mo itong iniinom o ipinapares sa mga pakay na naglalaman ng karbohidrates. Kung walang balanseng protina, taba, o fiber, ang rice milk ay nagiging mas katulad ng matamis na inumin kaysa sa balanseng pagkain. Para sa mga taong may diabetes na madalas na kailangang bantayan ang blood sugar at timbang, maaring mas mahirap itong manatili sa tamang landas. Madaling isipin ang rice milk bilang isang hindi nakakapinsalang inuming nakabatay sa halaman.
ngunit sa katotohanan, maari itong labanan ang mismong nga layunin na sinusubukan mong makamit sa iyong dieta. Siyempre, ang rice milk ay may ilang benepisyo na nararapat banggitin. Ito ay ganap na vegan, walang lactose, at walang karaniwang allergens tulad ng toyo o mani na ginagawang accessible para sa mga taong may partikular na pangangailangan sa pagkain. Ito rin ay pinayaman ng bitamina tulad ng calcium at bitamina D na makatulong na suportahan ang kalusugan ng buto lalo na habang tayo ay tumatanda. Kaya, kung ang isang tao ay may napakalimitadong opsyon dahil sa mga allergy, ang rice milk ay maari pa ring magsilbi sa isang layunin. Ngunit kapag ikinumpara natin ito sa iba pang mapagpipilian tulad ng almond milk o soy milk, ito ay kulang sa matuntunin ng pagkontrol ng blood sugar at pangkalahatang balanse. Sa huli, ang layunin ay hindi lamang iwasan ang gatas na masarap, kundi ang pumili ng isa na sumusuporta sa iyong kalusugan sa katagalan. Ang rice milk ay maring maging magaan at madali sa tiyan, ngunit para sa pamamahalan blood sugar, lumilikha itong mas maraming problema kaysa sa solusyon. Kung seryoso ka sa pagpapanatiling stable ngang iyong blood sugar at pagprotekta sa iyong enerhiya sa buong araw, mayroong mas mahusay na mga opsyon na naghihintay para sa iyo. Pang-anim, coconut milk beverage. Ang inuming gatangang niyog, ang uri na makikita mo sa makarton sa refrigerator aisle, ay ibang-iba sa makapal na dalata na gatangang niyog na ginagamit sa pagluluto. Ang bersyon na ito ay mas magaan, madalas na tinunaw kamtubig, at ginawa upang tamasahin tulad ng regular na gatas. Para sa maraming tao, ito ay pakiramdam na exotic at masarap, nag-alok ng natural na tamis ng walang mabibigat na asukal na madalas nakasama ng iba pang inumin. At ang magandang balita para sa mga nagmamaneho diabetes ay ang unsweetened coconut milk ay napakababa sa carbohydrates na nangangahulugang hindi ito magdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ginagawa nitong napakakaakit-akit na opsyon kumpara sa rice milk o maging oat milk na may posibilidad na maglaman ng mas maraming starch at asukal. Para sa mga matatanda na kailangang maingat na bantayan ang bawat carb, ang low-carb profile na ito ay maaring magbigay ng kapayapaan ng isip. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, ang coconut milk beverage ay mayroon ding sarili nitong mahamon. Isa sa mga pinakamalaking alalahanin ay bagamat ito ay mababa sa carbs, karaniwan itong naglalaman ng napakakaunting o walang protina. Ang protina ay gumaganap ngang mahalagang papel sa pagtulong sa iyo na makaramdam ng busog, pagsuporta sa kalusugan ng kalamnan, at pagpapabagal sa pagsipsip ng asukal kapag pinagsama sa carbs. Kung wala ito, ang coconut milk ay hindi gaanong nakakatulong upang balansehin ang isang pagkain ng mag-isa. Kaya, kung ibubuhos mo ang coconut milk sa cereal, karamihan ay kumokonsumo ka pa rin carbs, at ang kakulangan ng protina ay nangangahulugang mas mabilis na tataas ang iyong blood sugar kaysa sa iyong inaasahan. Ang isa pang punto na dapat isaalang-alang ay ang coconut milk ay may posibilidad na magkaroon ng mas mataas na saturated fat, bagamat iminumungkahi ngang ilang pag-aral na hindi lahat ng saturated fat ay nakakapinsala, lalo na kapag nagmumula ito sa natural na pinakmulan tulad ng niyog. Matalino pa ring maging maingat kung nahaharap ka sa diabetes kasama ng maalalahanin sa kalusugan ng puso. Ang pagpili ng coconut milk paminsan-minsan ay maayos, ngunit ang pag-asa dito araw-araw nang hindi isinasaalang-alang ang iba pa sa iyong dieta, maaring hindi ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang tunay na benepisyo ng coconut milk beverage, lalo na para sa mataong may diabetes, ay nakasalalay sa napakababang nilalaman nitong carb. Kung nakahanap kang alternatibo sa gatas upang idagdag sa kape o TSAA o upang gamitin sa maliit na halaga para sa lasa, ang unsweetened coconut milk ay gumagana ng maganda. Hindi ka nito babahain ng asukal. At kapag pinayaman,
Maaari itong magbigay kapakipakinabang na nutrients tulad ng calcium at vitamina D na mahalaga para sa lakas ng buto habang ikaw ay tumatanda. Gayunpaman, dahil kulang ito sa protina, mahalagang ipares ito sa mga pagkain na nagbibigay ng kung ano ang nawawala dito. Halimbawa, ang paggamit ng coconut milk sa isang smoothie na may ilang Greek yogurt o protein powder ay maaring magbigay sa iyo ng parehong lasa at balanse na kailangan ng iyong katawan. Kaya, bagamat ang unsweetened coconut milk ay may lugar sa isang diabetes-friendly lifestyle, hindi ito ang perpektong gatas para sa bawat sitwasyon. Ang mababang nilalaman nitong charp ay nakakatulong, ngunit ang kakulangan ng protina at presensyang saturated fat ay mabagay na dapat tandaan. Ang susi ay ang balanse. Kung mahal mo ang coconut milk, tamasahin ito. Ngunit maging matalino sa kung kailan at paano mo ito ginagamit. Siguraduhin na ang iyong mga pagkain ay naglalaman pa rin ng sapat na protina, fiber, at malusog na taba mula sa iba pang pinakmulan upang panatilihing stable ang iyong blood sugar at nourished ang iyong katawan. Sa huli, ang coconut milk ay maaring maging bahagi ng iba't ibang uri na nagpapadali sa pagkain na may diabetes, hindi lamang pamamahala, kundi pati na rin ang pagtamasa. Sa huli, ang pinakamahusay na gatas para sa mataong may diabetes ay hindi tungkol sa isang perpektong pagpipilian para sa lahat, kundi tungkol sa paghahanap ng kung ano ang nagpapanatiling stable ng iyong blood sugar, nababagay sa iyong panlasa, at sumusuporta sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ang almond milk, soy milk, at maging ang gatas ng baka ay maaring makaroon ng lugar. Hanggat pipiliin mo ang unsweetened na option at isa sa alang-alang ang balansa sa iyong pagkain, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang gatas mismo, kundi kung paano ito gumagana kasama ng iba pa sa iyong dieta upang matulungan kang makaramdam ng malakas, busog at kontrolado ang iyong kalusugan. Tandaan, ang maliliit na pang-araw-araw na pagpipilian ay talagang nadarada sa paglipas ng panahon. At maging ang isang bagay na simple tulad ng pagpapalit ng iyong gatas ay maaring makagawa ng pagkakaiba. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mas simple na mga tip na tulad nito. At panoorin ang aking susunod na video kung saan ipapakita ko sa iyo ang pinakamahusay na mga pagkain sa almusal na makatulong na mapababa ang blood sugar ng natural.